What is up mga kagaterisma? In this video ay ituturo ko sa inyo yung full chords ng kantang Palagi by TJ Monterde. Before anything else, kailangan nyo munang tandaan yung mga bagay na ito. First thing, kailangan meron kayong guitar capo. Kung meron ako yung guitar capo, ilagay nyo siya dito sa second fret. Pangalawa na dapat ninyong tandaan, yung first string at second string, always open string yan. Ibig sabihin, sa buong kanta ng Palagi, hindi natin pipindutin yung dalawang string na ito. So, naka-open string lang sila palagi. Dapat ganito yung tunog niyan. All throughout the song, hindi natin pipindutin yung fretboard ng first string at second string. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano nga babasahin yung mga chords na nasa ibabaw ng mga lyrics para mabilis ninyong makuha yung guitar lesson natin. So ngayon, ipa-flash natin yung first lyrics and chords ng kantang Palagi. As you can see dito, may makikita kayo dyan na letter E at A sus 2. Ibig sabihin yan yung dalawang chords na lilitaw sa first part ng verse. So yung mga nasa ibabaw ng lyrics, yan yung mga chords na titipayin natin. So yung lyrics natin ay hindi man araw-araw na nakangiti. So, tignan ninyo mabuti saan nakatapat yung chords at lyrics. Ibig sabihin, yung letter E, nakatapat siya sa lyric na araw. Ibig sabihin po niyan, dyan pa lang tayo papasok sa chord na E. Pag nabanggit mo na yung lyrics na araw. So, sa madaling salita, yung word na hindi man, ibig sabihin wala ka pang pinipindot na chords doon. Okay? So, para mas magets ninyo, subukan nating tugtugin. Okay? Using the chord. So, para hindi kayo mahirapan, isang down lang muna tayo. Mamaya ituturo ko sa inyo yung strumming pattern. So, hindi man araw-araw na nakangiti. Dito tayo sa first part. So, kantayin natin. Hindi man araw. So, ibig sabihin, sa araw nung kapal ng babagsak ng chords. Okay? So, sana nagigets nyo siya. Hindi man araw na naka. So, next chord natin is A sus 2. As you can see, yung A sus 2, nakatapat siya sa lyric na ngiti. Diba? Although, isang word siya na nakangiti, babagsak ka daw ng A sus 2, which is dito yon sa second fret, A sus 2 ng ngiti. Okay? So, balik tayo sa E. Hindi man araw. Okay? Tandaan nyo, araw, doon nakatapat yung E chord. Kaya tayo bumagsak ng down. Araw-araw na nakangi. So, yung ngiti, may A sus 2 chord na doon. Okay? So, lilipat na tayo sa A sus 2. Okay? Kasi as you can see, dito sa ating lyrics, may nakatapat na A sus 2 doon sa word na nakangiti. So, bababa tayo sa A sus 2. Okay? Tuloy natin sa susunod na part. Ilang beses. Ibig sabihin, mag-iikaw ulit doon sa beses na lyrics. Kasi may letter E na chord doon. Okay? Ilang beses na rin tayong humihindi. As you can see, doon sa humihindi, meron ulit A sus 2 doon. So, lilipat tayo sa A sus 2. Ayan. So, sana nagigets nyo yung kung paano basahin yung mga chords sa ibabaw. Para sa mga di pa nakakaalam, yung chord na E, yung hintuturo mo, ilagay mo dito sa third string, first fret. Tapos, yung iyong middle finger, ilagay mo sa second fret, fifth string. Tapos, yung iyong ring finger, ilagay mo sa second fret, fourth string. So, ito yung E chord. Para naman sa A sus 2, ibababa mo lang yung iyong mga daliri. Ito, yung middle finger at yung ring finger. So, i-adjust mo lang siya pababa. Ayan. So, yung middle finger mo, mapupunta siya sa fourth string, second fret. Ring finger, mapupunta sa third string, second fret. Tapos, ang iyong hintuturo, aalisin mo na yan. So, yung iyong pinky finger, i-open string mo lang yan. So, although A sus 2 yan, ang gagamitin natin na finger ay yung middle finger at yung ring finger. So, ito yung magiging A sus 2 natin. Ayan, tandaan nyo yan ha. E, A sus 2, ibaba lang yung dalawang daliri, tanggalin yung hintuturo. So, A sus 2 na yan. So, ganun yung magiging style ng chord natin sa verse. Okay? E, A sus 2, E, A sus 2. Ngayon, subukan nyo akong sabayan sa first part ng verse. In 3, 2, 1, go. Hindi man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. O, diba? Napakalupit. O, ngayon, na alam mo na kung paano basahin yung chords sa ibabaw ng lyrics, ituturo ko naman sa iyo yung strumming pattern sa kantang ito. So, para sa strumming pattern natin, ganito siya.
down, up, down, up, down, up. So, ilalagay ko na lang dito sa screen para meron kang susundan. Again, pag letter U, ibig sabihin yan up. So, up yung pag-strum mo. Pag letter D naman, ibig sabihin yan down. So, down yung pag-strum mo. Okay, so pwede mong sundan ito para may guide ka. Okay, subukan natin gamitin yung strumming pattern na to at yung chords na pinag-aralan natin. In 3, 2, 1, go. E chord. Down, up, down, up, down, up. Tapos A sus 2. Down, up, down, up, down, up. Okay? Ngayon, lagyan naman natin ng lyrics. Gamit yung strumming pattern na to at yung mga chords na nandito sa lyrics. In 3, 2, 1, go. Hindi man araw-araw na nakangiti. Up, down, up. Ilang beses na rin tayo hindi. Up, down, up. So, all throughout the song, yung strumming pattern natin, ganito lang yung mangyayari. Okay? So, babantayan lang ninyo yung chord sa ibabaw. So, dyan lang tayo magkakaroon ng pagkakaiba. As you can see dito, iba na naman yung chord. So, titignan nyo lang yung mga chords na titipayin ninyo. So, ang problemahin na lang talaga ninyo dito kung ano yung mga chords na pipindutin. Kasi yung strumming pattern, given na, para practicein nyo na lang siya. Since alam nyo na rin kung paano basahin, kung kailan kayo lilipat ng chords, madali nyo na lang maprapractice to. So, practicein na lang natin kung saan yung pipindutin na mga chords. Kasi nga, alam na ninyo kung kailan kayo lilipat. Dahil again, lilipat kayo kung kailan tumatapat yung chords sa lyrics. Kagaya nito, yung word na di na mabilang. Okay, focus tayo dun sa mabilang. Meron siyang nakatapat na chord, which is C sharp minor 7. Ayan, sa mga di pa nakakalam, ang C sharp minor 7, dito yan sa magsisimula sa 4th fret. Okay? 1, 2, 3, 4. Okay? So, 4th fret, first chord natin ay dito sa 5th string. Okay? 4th fret, 5th string. Pindutin mo na yan gamit ang hinduturo. Tapos, ang iyong ring finger, ilagay mo yan sa 6th fret, 4th string. Tapos, yung iyong pinky finger, 6th fret, 3rd string. Okay? Again, huwag nyong itatouch yung dalawang string dito sa ilalim. So, open string lang po yan. Okay? Huwag nyo siyang itatouch. Para hindi nyo siya matouch, i-forward nyo, parang ganito, i-move forward nyo yung inyong mga kamay. Yan. Para hindi nyo masagig. So, ito yung C sharp minor 7. Okay? So, next chord natin is yung B sus 4. Okay? Pag binasa mo yan, B sus 4. Okay? Pagka binasa mo ng buo, B sustain 4. Okay? So, paano yung B sus 4? Madali lang yan. Huwag mo nang tatanggalin itong mga nakapindot na daliri mo sa C sharp minor 7. Ang gagawin mo na lang, i-adjust mo Ang gagawin mo na lang, i-adjust nyo siya papunta doon. Okay? So, hanggang sa 2nd fret. So, dito, yung iyong hintuturo, ipupunta mo siya dito sa 2nd fret. Okay? Siyempre, sasabay mo tong mga ring finger mo at ang iyong pinky finger. So, adjust natin hanggang dito sa 2nd fret. So, ganyan ang magiging itsura niyan. So, B sus 4. Ayan. Again, balik tayo sa C sharp minor 7. Tapos, urong tayo ng B sus 4 from here papunta ng 2nd fret. Ayan. So, memorize nyo na yung mga chords na to. O, ngayon, subukan natin kantahin yung part na to gamit yung dalawang chords na ito. Okay? In 3, 2, 1, go. Di na mapilang ang ating mga tampunan. Lipat ulit, C sharp minor 7. Away bati natin di na naman alayan. Okay? Tapos, next step na tayo ulit. Dito naman sa next step, kung titignan ninyo, yung parehas na word, meron ding dalawang chords na nakatapat. So, bawat bigkas mo ng word, mamaya pag kinanta mo, mag-iiba nung chords. So, halimbawa, dito sa word na eto, meron kang chords na F sharp minor 7. Para magawa mo yon, gagamitin mo yung iyong middle finger, ring finger, at pinky finger. So, F sharp minor 7, first step natin dyan ay 2nd fret, middle finger sa 6th string. Okay? Dito yan, middle finger, 6th string, 2nd fret.
Tapos, yung ring finger, ilalagay mo yan dito sa 4th string, 2nd fret. Tapos, yung pinky finger, ilagay mo yan sa 3rd string, 2nd fret. So, ito yung F sharp minor 7. Okay? And then, B sus4 ulit tayo. Parang yung pinag-aralan mo kanina. Dito yon. Okay? So, F sharp minor 7. Tapos, B sus4. So, may katapat na word yan. Eto, which is yung F sharp minor 7. Tapos, yung tayo, which is dun sa B sus4. Okay, so ngayon, subukan natin kantahin gamit yung dalawang chords na to. In 3, 2, 1, go. Eto tayo. Bago natin kantahin ito, kailangan nyo munang tandaan na yung part na tayo, okay, dun sa tayo, eto tayo, which is yung sa may B sus4, isang bagsak lang yun ha, ganyan lang yun, okay, susubukan natin, in 3, 2, 1, go, eto tayo, isang bagsak sa B sus4. Ngayon, dito naman tayo sa chorus. But before that, kung titingnan ninyo, isang chord na lang yung hindi ninyo natututunan dito. So, yun na lang yung ituturo kong chords. Tapos, mamaya, subukan natin kantahin ito together with the chords. So, again, A sus2, nakita nyo na kanina. F sharp minor 7, nakita nyo na rin siya. B sus4, okay na rin tayo dyan. So, dito na lang tayo sa G sharp minor 7. Which is napakadali lang nito, promise. So, para magawa mo yon at mas maintindihan, punta ka muna sa F sharp minor 7. 'Di ba dito 'yon? Yan, 'di ba? Ito si F sharp minor 7. Ngayon, si G sharp minor 7 kamukha lang ni F sharp minor 7. Ang mangyayari lang from F sharp minor 7, i-adjust mo lang siya papunta sa 4th fret. 'Di ba si F sharp minor 7 nasa 2nd fret? Ito 'yon. 1st fret, 2nd fret. So hindi mo na babaguhin yung mga daliri mo diyan. I-adjust mo na lang siya from 2nd fret papunta ng 4th fret, which is dito yan. Okay? So, ito si G sharp minor 7. Okay? O, ngayon, dahil kompleto na tayo sa mga chords from intro hanggang dito sa chorus, subukan ninyong kantahin itong chorus gamit yung mga chords sa ibabaw. Reminder, ulitin ko lang. Lilipat ka lang ng chords depende kung saan nakatapat yung mga chords sa lyrics. Kagaya nito. Ngunit sa huli, ibig sabihin yung word na huli, doon ka pala mag-A sus2. Tapos, yung word na palagi, pupunta ka daw sa G sharp minor 7. Dito yon. Tapos, yung word na babalik, pupunta ka sa F sharp minor 7. Babalik ka daw dito sa F sharp minor 7. Tapos, dun sa word na pa rin sa yakap mo, ibig sabihin yan, dahil walang chords, kung ano yung huling chords na tinitipa mo, yung pa rin yung chords na nakalagay dun sa pa rin sa yakap. Okay? Magiging B sus4 lang yan pag tumapat na siya dun sa word na mo. Okay? So, babalik pa rin sa yakap. Tapos yung mo, dahil iba na yung chords doon, susundin mo na yun, B sus4. Okay? Ulitin ko kung walang nakalagay na chords sa ibabaw ng lyrics, ang magiging basehan mo sa chords nun ay kung ano yung huling chords na tinitipa mo. Okay? This time, sabay natin kantahin itong chorus part para ma-practice natin yung chords. Ready ka na ba? In 3, 2, 1, go. Ngunit sa huli, G sharp minor 7, F sharp minor 7, babalik pa rin sa B sus4, balik sa A sus2, huli, G sharp minor 7, palagi, F sharp minor 7, pipiliin kong maging B sus4. Diretso lang yan, tapos next chord na tayo. This time, babalik tayo sa F sharp minor 7. Pero yung huli nating chord kanina is B sus4. So, tuloy-tuloy pa rin yung pag-strum mo dito. Hindi ka magpopos So, from chorus part hanggang dito sa part na to, tuloy-tuloy pa rin yung strumming. Walang pause. Okay? So, let's say, nandun pa rin tayo sa huling chord sa unang flash ng screen kanina, which is yung B sus4. Papunta tayo ngayon dito sa ulit-ulitin, which is yung F sharp minor 7. Okay? Subukan natin. In 3, 2, 1, go. So, B sus4. Ulit-ulitin man. F sharp minor 7. Nais kong malaman mo
A sus 2, iyo ako. Babad sa A sus 2, palagi E. Okay? A sus 2, balik sa E, palagi. Tapos A sus 2 ulit. Tapos pause. Okay? Ulitin ko yung dulo, yung A sus 2 na chords, yung last, isang bagsak. Okay? So, palagi. Tapos A sus 2, isang bagsak. Ayan. Kasi, babalik tayo sa verse. The good news is, yung second verse ng kanta, same chords lang siya sa first verse hanggang sa chorus. So, same na same lang siya. I-review nyo na lang yung video na to at practicein. From verse 1 hanggang verse 2. Again, parehas lang yung verse 1, chorus, verse 2, chorus. Same chords lang siya. Siyempre, magkakaiba lang yan sa lyrics. Pero yung chords, the same lang. So, I suggest, practicein nyo yung verse 1 hanggang dito sa chorus. Pag na-practice nyo at na-perfect nyo yun, mapo-perfect nyo na rin yung verse 2 at yung chorus sa second part. Ngayon, ang pag-aaralan natin is yung part nung bridge. Let's say, nandun na tayo sa part na iyo ako. Okay? Yung papunta na tayo ng bridge. Okay? Iyo ako. Dire-diretso lang ito guys ha. This time, pagka pupunta na kayo ng bridge part, hindi na kayo mag-pupos ng isang bagsak. Di ba kanina tinuro ko sa inyo yung last part ng chorus is isang bagsak lang sa A sus 2. Iyo ako. Okay, dire-diretso lang to dapat. Kasi papasok na tayo dito sa bridge. Okay? So, ang bridge natin ay C# minor 7. So, as you can see, dito sa bridge part, walang lyrics. Nauna yung chords na C# minor 7 bago pumasok yung lyric na sa, di ba? Sa pagdating. Nauna muna yung C# minor 7. Dapat mauna ka munang mag-chords bago ka kumanta. Okay? So, ganito yan. So, C# minor 7. Tapos pasok ka sa lyrics pagka na-strum mo na. So, parang ganito yan. Sa pagdating lang. Tapos B sus 4. Ating bilang at ito. Tapos A sus 2. May abutin. Tapos A minor. Ayan. So, ito na. A minor. So, mga hindi nakakalam ang A minor natin. Yung tuturo mo, ilagay mo sa first fret, second string. Ang yung middle finger, ilagay mo dito sa fourth string, second fret. At ang yung ring finger, ilagay mo sa third string, second fret. Ito yung A minor. Okay? Diamante may abuti. Okay? So, ulitin natin. Pwede nyo akong sabayan dito sa bridge part para ma-practice din nyo yung C# minor 7, B sus 4, A sus 2, at A minor. In 3, 2, 1, go. C# minor 7. Lyrics. Sa pagdating ng B sus 4, ating pilak at ito, A sus 2, diamante may A minor buti. Okay? Dito sa part na to, ipagpalagay na natin na nasa huling chords pa rin tayo ng A minor. Kasi yun yung huli nating chords kanina sa huling slide. So, ilagay pa rin natin yung A minor para lang makabuelo tayo dito sa susunod na chords, which is C# minor 7. So, ulitin natin dun sa last part kanina, which is A minor. Tapos, idugtong natin itong part na to. Okay? In 3, 2, 1, go. A minor. Ikaw pa rin aking bituin, natatangi kong dalangin hanggang sa huling sinulo. A sus 2, tapos B sus 4. Isang bagsak ng B sus 4. Ulitin natin para mag-gets ninyo. A minor, yung huling part kanina. Tapos pasok sa lyrics. Ikaw pa rin aking bituin. C# minor 7. Natatangi kong E. Dalangin hanggang sa huling A sus 2. Sinulo. Tapos B sus 4, isang bagsak. Malapit na tayong matapos. Dito sa part na to, sobrang dali na lang siya kasi tagi-isang bagsak lang ng iyong strumming pattern. So, sundan nyo na lang yung chords and then yung lyrics pwede ninyong sabayan sa pagkanta. In 3, 2, 1, go. Sa huli, isang bagsak, A sus 2. Palagi, G# minor 7, bagsak. F# minor 7. Babalik pa rin sa yakap mo, B sus 4.
hanggang sa huling Asus 2 palagi. G sharp minor 7, F sharp minor 7. Pipiliin kong maging sa'yo, B sus 4. Diba? Ganun lang siya kadali. Tapos sa part na to, uulitin lang natin yung strumming pattern sa verse kanina. Okay? In 3, 2, 1, go. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo. Iyo ako. Isang Asus to pa. Tas E. Dito sa huling chords, I suggest isang bagsak na lang yung E. Okay? Para hindi ka na mahirapan. Tsaka para mas maganda rin yung ending. Try natin yung isang bagsak na E dito sa huling part ng kanta. Dun sa katabi nung Asus 2 na chord. Ayun o, yung nakita yung E dyan. Isang bagsak lang siya. Okay? Try natin. Ulit-ulitin man. F sharp minor 7. Nais kong malaman E. Asus 2, iyo ako. Asus 2 ulit. Palagi. Isang bagsak ng E. Tapos, okay na. Tapos na yung kanta, di ba? Ganun lang. And that's it for this lesson. Kung may mga gusto pa kayong matutunan na kanta, pwede ninyong i-comment dito sa ating comment section para makita ko kung ano yung mga susunod na lesson natin.